Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Parisayong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ibig nilang siluin siya kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman, Father. Unang bahagi ng ating pagnilayan ay kung papaano tayo tinuturuan ni Jesus na humarap sa isang mabigat na sitwasyon. Papaano nga ba natin hinaharap ang bawat krisis na ating pinagdaraanan, ang bawat bigat na pasanin sa ating buhay? Papaano nga ba natin ito hinaharap at tinatanggap? May mga tao, kapag dumaraan sa matinding krisis, sa matinding pagsubok, alam po ninyo, kadalasan, ang tinitingnan ay yung dulo nung problema, papaanong malulusutan. Kaya kung hindi na alam ang gagawin, anong gagawin? Sorry sa word, madalas
nagpapatiwakal. Madalas nakikita ang buhay doon sa bigat at winawakasan ng buhay sa bigat ng suliranin, problema sa buhay. Pero kung titingnan natin at sisimulan at uugatin natin saan ba nanggagaling at nagmumula ang problemang ito, at unti-unti maliliwanagan at magkakaroon tayo ng gabay upang humanap ng magandang solusyon sa problema. Marami pong pagkakataon na ganoon. Lagi ang tinitingnan natin ay yung katapusan agad. Hindi agad natin tinitingnan yung pinag-ugatan. Saan ba nanggagaling? Ano ba ang pinanggalingan ng suliranin? Tulad halimbawa sa mag-asawa, bakit nauwi sa paghihiwalay? Sasabihin nung asawa, yung asawa ko hindi marunong magluto, di marunong maglinis ng bahay. Abede turuan. Sa mga anak, sasabihin ng ina, kapag naalaman, hindi gagraduate yung anak, maraming bagsak. Ano ang husga? Ang panghusga natin o ng magulang? Naku, sa susunod na pasukan, huwag ka na mag-aral. Tapos ka na, tama na yan. Bulakbul ka, tamad ka. Hinusgahan agad natin. Pero kung titingnan natin, sino ba ang nagkulang? Baka may kulang din yung magulang sa paggabay sa mga anak. Baka may kulang din tayo sa pagtuturo. Baka may kulang din tayo sa oras. Baka hindi na natin nabibigyan ng tamang oras yung ating mga anak at tumantong sila sa pagkakaroon ng bagsak o hindi sasama sa pagtatapos. Kaya kung minsan minabadali natin at winawakasan natin yung problema. Ito po yung unang bahagi na itinuturo sa atin ni Jesus kung paano niyang hinahandle yung krisis na mayroon sa kanya. Tulad ng mga parasayong ito, wala namang intensyon ng parasayo sa kaligtasan ni Jesus, sa kabutihan ni Jesus. Ang laging intensyon ay siluin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananalita, sa pamamagitan ng kanyang gagawin o judgment. Pero ang tinuro sa atin, ano ang sabi ni Jesus? Nang siya'y tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sabi naman ni Jesus, ano ang nakasulat? Ano ang sinabi sa kasulatan ni Moises? Ang sabi naman nitong mga parasayo na mahilig manilo kay Jesus, ang sabi nila, binigyan kami ng kalagdaan o ng kasulatan na nilagdaan na pwedeng hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa. Pero ang binigyan dahilan at binalikan ni Jesus yung kultura na mayroon nun, yung konteksto na mayroon nun. Bakit inilagda ito? Una, higit sa lahat, ang sabi ng Ebanghelyo ni San Marcos, dahil sa katigasan ng inyong puso, ng inyong kalooban, kaya nilagdaan ito. Dagdag pa ni Jesus, ibinalik sila sa kalumulatan sa tunay na diwa at dahilan ng pagkakalikha ng isang babae at ng isang lalaki. Ibinalik sila doon sa original, doon sa origin, sa pinanggalingan. Ano ang sabi ni Jesus dito? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, tandaan po natin, yung ginamit ni Jesus, subalit sa pasimula pa, mula't mula, sabi rito, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Sabi rito, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya ibinabalik. Kaya po, kung makikita po ninyo, yung gradual, yung pacing, nung pagharap ni Jesus sa krisis, ay unti-unti gradual. At ito'y masusolusyonan. Ang mahalaga po sa buhay natin, ngayon, ay tingnan natin yung katigasan ng ating kalooban, yung katigasan ng ating puso. Dahil hindi papasok kailanman sa puso at isip ng tao yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Yung ginawa niyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, mababaliwala ito sa mga taong matitigas ang puso
ang kalooban. Sapagkat ang puso natin ay hindi nilikha para maging bato, hindi para maging manhid, hindi para punuin ng kalyo, kundi ang sinasabi rito ay manatili tayo saan? Doon sa orihinal, sa pinanggalingan natin. At ito yung laging sinasabi ni Jesus. Saan ba tayo nagmula? Kanino ba tayo nagmula? Sa Diyos. Kaya walang taong masama. Lahat tayo mabuti. Lahat tayo nilikha ng isang banal, ng isang mabuti, ang Diyos na banal at ang Diyos na mabuti. Tao ang pumipili ng kasamaan. Tao ang nagpapakasama. Pero kung tatanggalin lahat ng kasamaang ginagawa ng tao, alam po ninyo, sa kaibuturan ang mananatili sa atin yung kabutihan. Dahil mabuti tayo, nilikha ng Diyos at ang kabutihang ito, hindi tinatanggal ng Diyos. Bagkos ito'y napapatungan lang nung pangit na intensyon ng tao, yung pagpili ng tao sa kalooban ng Diyos, pagpili niya sa kasalanan. Kaya ang usapin sa Ebanghelyo tungkol sa paghihiwalay. Kita po ninyo, hindi lang ito usapin ng mag-asawang maghihiwalay, kundi yung paghihiwalay natin sa Diyos. Tayo'y nakikipag-divorce sa Diyos. Madalas dinidivorce natin ng Diyos. Saan? Sa paggawa natin ng kasalanan. Tayo ang humihiwalay. Ang Diyos hindi humihiwalay sa atin. Kaya nga lagi niyang sinasabi paulit-ulit, sa pasimula pa. Sa pasimula pa, mahal na tayo ng Diyos. Sa pasimula pa, nasa sa atin na yung kabanalan at kabutihan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng makipag-divorce. Hindi tayo pwedeng maging hiwalay sa Diyos. Bagamat may mga pagkakataon na nahihiwalay at nawawalay tayo sa Kanya, ano nangyayari sa buhay natin? Nagkakawendang-wendang. Walang direksyon ang buhay, lalo na yung mag-asawa. Sige, sabihin mo sa mag-asawa na wala silang Diyos, saan mapupunta yung kanilang pagsasama? Kung yung pagsasama nila, dinivorce na nila yung Diyos. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi doon sa magkasintahang aking ikinakasal, sila'y magiging isa. Yung kanilang puso ay magiging isa. Sapagkat ang tawag po doon sa ikinasal sa simbahan ay pagtataling puso. Itinatali ng Diyos ang puso ng magkasintahan. At ang pinakamagandang makita natin sa pagtatali ni Jesus ng puso ng magkasintahan sa sakramento ng kasal, ang ginamit niyang panali ay ang kanyang puso. Ang banal na puso ni Jesus ang ginamit na panali sa pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya ang mag-asawa hindi po pwedeng maging divorce yung kanilang buhay kay Jesus, sa Diyos. Hindi tayo po pwedeng hiwalay sa Diyos. Wala tayong magagawa kung walang Diyos sa buhay natin. Makamtan man natin ang pinakamaraming salapi, pinakamakapangyarihan, pinakatanyag, kung wala naman tayong Diyos, kung divorce naman tayo sa Diyos, ang lahat na ito walang saysay. Ang lahat ng ito walang meaning. Maraming tao walang meaning ang buhay. Bakit? Dinivorce nila yung Diyos. Humiwalay sila sa Diyos. Kaya, ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, lagi tayong babalik sa orihinal. Mababalikan natin yung orihinal na ating pinanggalingan. Yung pinanggalingan natin ay banal. Galing tayo sa banal. Kaya ang kabanalang ito dapat araw-araw nagniningning sa buhay natin. At doon, higit sa lahat, anumang problema, anumang sitwasyon, mayroon tayong kakaharapin o kinakaharap ngayon, alam po ninyo, mamamanage natin ito. Yung krisis, yung mga pinagdaraan na natin, sad-sad ka man ngayon, na parang ang titingnan natin at gagamitin natin yung mata natin, gagamitin natin yung ating isip, iwawaksin natin yung ating pananampalataya, sasabihin mo sa sarili mo, wala na ito na ito, sagad na ito, wala na akong pag-asa. Pero kung gagamitin mo ang lente ng pananampalataya, gagamitin mo ang lente ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung orihinal na pinanggalingan mo, na hindi ka nakipagkalas, na hindi ka nakipaghiwalay sa Diyos, wala imposible sa Kanya. Gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, may pamamaraan ng Diyos na hindi natin pamamaraan.
Gaano man kahirap ang pinagdaraanan ng mag-asawa ngayon na nakaamba ay paghihiwalay, kung sila'y magsusumamo sa Diyos na nagbigkis sa kanilang puso na pinag-isa ng Diyos at ginamit ni Jesus ang kanyang puso bilang pamigkis, alam po ninyo, sa mga mag-asawa, walang hindi kayo makakaya. Hindi dahil sa lakas na tinataglay nyo, hindi dahil sa katalinuhan na mayroon kayo, hindi dahil sa abilidad na mayroon ng isa't isa, kundi dahil pinagpapala at minamahal kayo ng Diyos. At sa ating individual, subukan nating makipaghiwalay, subukan nating makipag-divorce sa Diyos. Saan tayo pupulutin? Sino tayo kung walang Diyos sa buhay natin? Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, pagdasal po natin ang bawat isa. Nanawa sa tulong ng ating mahal na Inang Maria, magabayan niya tayo sa bawat krisis, sa bawat sitwasyon, unos ng buhay na mayroon sa atin. May pamamaraan ng Diyos. Paano natin ito maiibsan? Ang mahalaga, may maganda tayong pananaw, may maganda tayong pinanghahawakan, sapagkat ang lahat sa atin ay galing sa isang banal, sa mabuti, at tayo ay manatiling mabuti at banal. At dito na pagtitibay natin ang ating ugnayan sa Kanya. Hindi tayo humihiwalay sa Diyos, sapagkat ang taong hiwalay sa Diyos, walang magagawa at walang halaga, walang meaning ang kanyang buhay. Amen.